Sinabi ni Lloyd na magtatayo siya ng isang apartment complex, dahil ang mga apartment ay isang tanyag na estilo ng gusali sa Korea, at ito ang pinakamabisang solusyon sa problemang kinakaharap ng kanilang lupain. Inisip niya ang maraming gusaling may ilang palapag, at napansin niyang sa espasyong ito ay posible na magtayo ng isang napakalaking complex ng mga tirahan, isang mesensinang pamamahala dahil sa dami ng populasyon. Pagkatapos, inisip niya ang mismong disenyo ng apartment, na iniisip kung paano mapapababa ang gastos at oras ng pagtatayo. Naglarawan si Lloyd ng maraming tao na nakatira sa mga apartment, iniisip na sa itaas, ibaba, at gilid, lahat ay napapaligiran ng mga pader, perpekto para sa pinakamataas na antas ng thermal insulation. Tumingin siya sa look mula sa itaas na may kumikislap na mata. Naalala ng pangunahing tauhan na ang pinakamahalaga ay makagawa sila ng isang kapaligiran kung saan maaaring maging malaya ang mga refugee. Habang gumagawa siya ng mga hologram ng mga gusaling may ilang palapag, naisip niyang kailangan nilang pagtuunan ng pansin ng populasyon, dagdagan ang produksyon ng pagkain, at magtatag ng pamilihan. Napaluhod siya at iniangat ang mga kamay, na unawaang maaari niyang itaas ang buwis. Ngumiti siyang tila nababaliw at pinisil ang kamao. Iniisip na pagkatapos ng lahat ng ito ay maaari na siyang umupo, magpahinga, magbigay ng paliguan at pera sa isipan, napansin niyang ang hangarin ng bawat karaniwang tao ay yumaman ng hindi masyadong nahihirapan. Naisip din niya na hindi na niya kailangang pamahalaan ang lupain, at maaari niyang ipasa ang tungkulin kay Bayern kapalit ng bonus at pagtaas ng sahod. Pagkaraan ay nagtanong si Lloyd sa sarili, paano kung siya ay magretiro? Pagkatapos ay nagpasya siyang humiling na magpalaki ng kahalili para sa sarili. Biglang hinawakan ni Bayern ang kanyang ulo at sinabi na bihira lamang siyang makaramdam ng pagkakasakit, na bahala ang kanyang sundalo at pinayuhan siyang magpahinga muna, sapagkat labis na siyang nababad sa trabaho. Maya-maya, nakita ni Lloyd ang sarili kasama ang iba pa sa mesa, at sinabi niyang isinusugal niya ang isang pagpupulong tungkol sa pagtatayo ng Honey Apartment Complex. Humiling siya na bigyan ng kaunting pansin ang impormasyong ibinigay niya. Habang itinuro niya ang kanyang mga daliri, nagsalita si Xavier, na nagsabing may pagtutol siya sa pangalan dahil masyadong narcissistic ang tunog nito, ngunit sinabihan siya ni Lloyd na huwag lumihis sa usapan, dahil nasa pagpupulong sila. Sumagot si Xavier na hindi siya lumilihis, dahil direktang may kinalaman ang kanyang mga salita sa proyekto. Sumigaw ang ating bida. Sinabihan itong dumiretso na sa punto dahil pinatatagal lang ang pagpupulong. Pagtingin sa seryosong si Baron, tinanong niya kung ano ang pakiramdam nito. Sumagot ito na ilang araw na niyang napapanaginipan na siya ay nagtrabaho para sa demonyo hanggang sa tumanda at mamatay, samantala nainis naman si Xavier sa pagpupulong na ito. Pero sinabi lang ni Lloyd na huwag siyang mag-alala dahil hinding-hindi yun mangyayari sa kanya. Kinuha niya ang mga papel at inalok na tingnan ang lahat ng impormasyon. Ipinakita niya ang isang bilog na bahay at ipinaliwanag na ito ay tinatawag na Toray, isang uri ng fortress type na tirahang nagmula sa lalawigan ng Fujian. Ipinakilala ito sa loob. Sinabi ni Lloyd na ang ganitong gusali ay may pare-parehong estilo ng konstruksyon, isang simpleng silid-tulugan at sala, at sa gitna ay may pampublikong espasyo gaya ng isang bakuran o pampublikong palikuran. Ipinakita niya ang susunod na guhit at sinabi na plano niyang magtayo ng parehong gusali ngunit hugis parisukat, dahil mas mabilis itayo ang parisukat kaysa bilog. Pagtingin niya sa mga kasama, sinabi ni Lloyd na inihambing niya ang dalawang gusali sa ilang pamantayan, ngunit hindi isinama ang isang napakalaking bentahe. Napangiti siya at inisip ang isang pag-atake, at sinabi na kung maglalagay sila ng mga bakal na tarangkahan, agad itong magiging isang di mapasok na kuta. Biglang pumalakpak si Blank habang ang lahat ay nalilito sa kanyang mga sinasabi, at pumalakpak din ang ating bida, sabay sabing oras na para sa mga katanungan. Muli niyang itinuro ang kanyang daliri, nang magsalita si Xavier na sa kasalukuyang kalagayang pinansyal, mahirap pang ang kumuha ng materyales para sa mga tolda ng refugee. Tinanong siya ng pangunahing tauhan kung sinasabi ba niyang pabayaan na lamang sila sa kanilang kapalaran dahil lamang sila ang may pasa ng gastusin. Sumagot si Xavier na hindi yun ang kanyang ibig sabihin. Humiling si Lloyd ng malinaw na oo o hindi nasagot, na para bang sinasabi niya na huwag na lang pansinin ng mga tao, ganito ba ang nasa isipan mo? Yumuko ito nang magsalita ang kanyang ama, na bagaman nag-aalala siya sa pinansya, dapat silang gumawa ng isang bagay para sa mga taong ito. Sumagot si Lloyd na hinahangaan lamang niya kung gaano kaliwanag ang pananaw nito sa hinaharap,
habang naiwan si Xavier na maraming katanungan sa kanyang isipan. Ngumiti siya at sinabi na kailangan nilang magtayo at maghanda ng mga tolda na may sistema ng pagpainit, at patuloy na magbigay ng pagkain sa mga tao. Napansin niyang malamang na isakripisyo nila ang lahat ng pera alang-alang sa mga tao. Tahimik na inisip ng ating bida na kailangan nilang makalikom ng pinakamaraming pera para maitayo ang mga ito. Pagkatapos ng pagpupulong ay umalis na sila. Tumingin si Lloyd kay Xavier at tinanong kung ano ang problema. Nagawa pa niya itong asarin dahil napansin niyang galit ito sapagkat hindi man lang siya matingnan sa mata. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, nanatiling tahimik si Xavier, bagay na ipinagtaka ng ating bida. Bigla namang nagsalita si Lloyd ng seryoso, dahilan upang makuha ang atensyon ng kanyang kabalyero. Sa katotohanan, may takot siyang nadarama hinggil sa kanyang mga plano. Sinabi niya kay Xavier kung makakaya ba talaga nitong panghawakan ang ganito kalaking proyekto. Maraming katanungan ang sumagi sa kanyang isipan, paano kung gumuho ang lahat, o kaya hindi niya mabigyan ng lugar ang lahat. Batid niyang maaari siyang managot sa lahat ng ito, sapagkat siya ang nagsimula. Tumingin si Xavier sa likuran ni Lloyd, na nagsabi na ang namumuno ay hindi dapat mag-atubili at magdalawang isip, dahil sa ganitong paraan lamang makakakuha ng ganap na tiwala. Nang hindi nililingon ang ulo, sinabi niya na ang tanging tao na hindi kailangan magpakatapang sa harap ay siya. Nanlaki ang mga mata ni Xavier sa kanyang narinig, napayuko siya, at nagugat ang mga ugat sa kanyang mukha nang tanungin niya kung totoo bang ito ay isang uri lamang ng emosyonal na palabas. Ngumisi ng masama si Lloyd, at makalipas ang ilang sandali dahil sa galit ni Xavier bigla siyang sinuntok sa mukha. Ngunit sa kanyang isipan lamang, habang sumisipol lang ang kanyang Panginoon na walang alam sa nangyayari. Nakarating sila sa Lacona Estate. Habang naglalakad sa pasilyo ang blondeng binata, may dalawang lalaki namang papalapit sa kanya, si Lloyd at si Xavier. Ngumiti ng malapad ang ating bida at sinabi niyang natutuwa siyang makita ito. Napasigaw si Diego sa takot habang tinatakpan ng ulo, nanginginig nang makita ang kanyang mukha. Lumapit si Lloyd, napansin niyang matagal na silang hindi nagkikita at tinanong kung ano ang kahulugan ng kanyang sigaw, at kumusta na siya, kung nag-e-enjoy ba siya sa kanyang pagkakaalis sa paaralan. Nanginginig naman takot si Diego kaya't yutal-yutal siyang nakapagsalita. Ngunit hinawakan siya ni Lloyd sa balikat at sinabihang huwag matakot dahil narito siya upang ibalik siya sa akademya. Habang lumalapit, tiningnan niya itong ng masama na naisip niya na nakadepende siya sa kung paano kumikilos ang iyong ama. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na sa harap niya si Viscount Lacona at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng pagtaas ng buwis. Umupo naman ang ating bida ng komportable, na buwis sa tubig ang tinutukoy niya. Nang gigigil naman ang Count, sa isip ay minumura siya, iniisip na pinaalis na nga ang kanyang anak sa akademya at ngayon gusto pang magtaas ng buwis. Pagkatapos bigla siyang tumawa na ipinagtataka ng ating bida. Tumayo siya at lumapit sa bintana, na hindi niya inakalang maiintindihan niya ito dahil napakabata pa niya. Sa kumpiyansang ngiti, ipinakita niya ang kontrata at sinabing ayon sa mga termino, nakapirmi na ang presyo at wala siyang karapatang itaas ito. Kumaway si Lloyd at kinuha ang magnifying glass, itinapat sa papel at binasa ang isang maliit na talata sa footnote, nakasaad doon na maaaring magbago ang presyo depende sa damdamin ng naglalaan. Dahil sa galit hinablat siya ng Count sa kwelyo at sumigaw na ito ay panlilinlang, nagreklamo pa si Lloyd na sinasaktan na siya at maaari siyang mamatay. Pinakiusapan niya ang Count na huminahon nito, at ngumiti ang ating bida dahil magkapit-bahay sila. At idagdag na hindi naman niya pinipilit itong pumirma, mas mabuting tawagin itong isang palitan na parehong makikinabang. Dahil sa nangyari na inis ang Count, kaya sinabi ni Lloyd na una, 17 pamayanan ang winasak ng mga halimaw, at lahat ng refugee ay dito nagtakbuhan, ngunit pinalaya sila ng Count. Tinitigan niya itong may lungkot at nagmungkahi na magkunwaring walang alam. Ngunit tiyak na madidismaya ang kamahalan kapag nalaman yon. Nanlungo si Count Lacona sa takot, at nag-isip kung nasaan ang kanyang pakinabang kung ito'y isang uri ng blackmail. Pinagdikit ni Lloyd ang mga kamay at nagsimulang magsalita tungkol sa ikalawang punto, sa totoo lang, nag-aalala siya para sa kanya, at ito lamang ang kanyang nasabi. Sabay ngiting matamis at sinabing kung gagawa siya ng isang sulat rekomendasyon, maaaring makabalik si Diego sa akademya. Pawisan at hingal si Count Lacona, nang gigil at kagat-labi sa kanyang narinig. Tinanong niya kung gaano kataas ang itataas ng buwis.
Napahawak si Lloyd sa kanyang buhok at nagtanong kung bakit siya nagsasalita ng ganoon, baka isipin ng iba na isa siyang kriminal na nandito para mangingikil ng pera. Ngunit tiningnan siya ng ating bida ng seryoso, na upang hindi siya mapahiya, kaunti lamang ang itataas niya, sapat upang magpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Nanginginig sa takot at pagkabahala, sa isip ay nagmakaawa ang Count na sabihin na lang ang halaga, at sinabihan pa niya si Lloyd na isang demonyo. Nakatayo si Xavier sa likod ni Lloyd na may madilim na mukha, at sa isip ay pinagmasdan ang ugali ng kanyang Panginoon na walang kwenta. Pinagdikit ng ating bida ang mga kamay, sabay sabing huwag masyadong mahiyain at sabihin na lang kung gaano pa ito kayang itaas. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa halaga, dahil sa anumang kaso'y magpapasalamat siya sa kabaitan nito. Nanggigigil ang Count, at bumigat ang aura sa loob ng opisina, tinitigan ng Count si Lloyd, na ngayoy pasingkit ang mata, at nagdilim ang anyo, at nagsimulang magsalita si Count Lacona. Ipinakilos niya ang kanyang labi at binanggit ang bilang na 20. Pinagdikit ng pangunahing tauhan ang kanyang mga labi sa nakakatawang paraan, na senyales na hindi siya papayag sa alok ng Count. Nang mapansin ito ni Count Lacona, tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Kaya't sinabihan niya ang ating bida na maghintay muna, sapagkat hindi yun ang nais niyang iparating, habang nanginginig ang kanyang kamay. Itinaas naman ng Count ang buwis sa 30%, ngunit lalo lamang diniinan ni Lloyd ang pagkakagat sa kanyang labi, ipinapahiwatig na hindi pa rin siya sang-ayon sa alok ng Count. Nang masilayan ito ni Count Lacona, lalo siyang kinabahan sa kanyang kalagayan at biglang bumilis ang kanyang paghinga. Makalipas ang ilang sandali, bigla siyang kumalma, nang makita niya si Xavier na nagbigay ng ideya na gawin na lamang itong 50%. Dahil dito, biglang ipinatong ni Lacona ang kanyang mga kamay sa mesa at sumigaw na itataas niya ang buwis ng 50%. Nanggigigil naman si Lloyd, samantalang nagulat ang Count at tumingin sa kabalyero na sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari sa kanyang amo, na kung sinusubukan ba niya itong sabihin niya ang 50%. Umiling naman si Xavier, at muling ipinakita ang bilang na 5, na ang ibig sabihin na 5 times. Tumayo ang Count at sumigaw, na ang pagtaas ng buwis ng 5 ulit ay isang hayagan na pagnanakaw at isa yung nakakatawa. Itinaas naman ni Lloyd ang kanyang mga kamay sa harapan niya at nag-alalang tinanong kung ano ang kahulugan yun, sabay sabing 4 na beses ay higit pa kaysa sapat. Biglang lumitaw ang masayang ngiti sa mukha ni Count Lacona, at agad niyang nilagdaan ang kanyang selyo. Makalipas ang ilang sandali, umuwi ng masaya ang ating bida dahil nakuha nila ang kontratang nais nilang makamit, na natiling tahimik si Xavier habang naglalakad. Noon, tumingin si Count Lacona sa kontrata ng masaya, nang bigla itong nagbago ang reaksyon ng kanyang mukha, hinawakan ng ulo at ibinaon ang mukha sa mesa na may pagsisisi. Samantala tiningnan ni Lloyd si Xavier at tinanong kung anong nangyari sa mukha niya, nadismaya siyang sumagot na para siyang magnanakaw, ngunit pinagsabihan siya ng ating bida na hindi ganyan ang dapat niyang sabihin. Itinuro siya ni Lloyd na may mapang asar ng ngiti at sinabing tama, isa siyang manloloko pero isa rin siyang mangba-blackmail, at natutuwa siyang natulungan siya, na ang ibig sabihin, kasabwat din siya ng isang manloloko, kaya isa rin siyang manloloko. Umumbok ang ugat sa mukha ng kabalyero sa sobrang inis sa kanyang Panginoon. Habang hawak ang renda ng kabayo, sinabi niyang tungkulin niyang samahan ang kanyang Panginoon, ngunit dagdag niya, hindi na siya muli tutulong sa pandaraya o pagtatrabaho bilang kanyang kasangkapan sa paggawa. Sinabi naman ni Lloyd na kung ganoon, hindi na rin niya siya aawitan ng lullaby. Tumingin sa kanya nang may pagyayabang si Xavier at sinabing isa na siyang swordmaster sa loob ng 1 buwan, kaya mas kaya na niyang kontrolin ang kanyang emosyon at damdamin, at hindi na niya kailangan ng lullaby. Lumubog ang gabi sa kastilyo, ang kabalyero, pula ang mga mata at napahawak sa kanyang unan dahil hindi makatulog. Kaya lumapit siya kay Lloyd at nagsabing kailangan niya ng lullaby. Sinabi ni Lloyd na hindi na available ang ganoong serbisyo, dahil siya mismo ang nagsabi na hindi na niya ito kailangan. Nagsimulang magmakaawa si Xavier. Ngumisi si Lloyd at tinanong kung narinig na ba niya ang tungkol sa sleep hygiene, mga gawi at ehersisyo na nagdadala sa isang regular at mahimbing na tulog, at kapag nakasanayan na, mahihirapan siyang makatulog nang wala ang prosesong yon. Nanggigil si Xavier sa inis, nanginginig at sinabing alam niya ang tinutukoy, bago iginiit na kantahan siya ng lullaby. Nang kumanta ang ating bida, nakatulog siya sa upuan.
Inunat ni Lloyd ang kanyang mga braso at sinabing oras na para magtrabaho. Inilatag niya ang mga papel sa mesa, at lumikha ng mga hologram ng matataas na gusali. Habang nakatingin, naisip niyang pagdating sa sistema ng pagpainit marami siyang kaalaman, ngunit kulang siya ng sapat na karanasan upang makagawa ng apartment complex, na bahala siya kung ano ang kanyang dapat gawin. Napatingin siya nang bigla gumuho ang isa sa mga gusali. Kaya lumapit siya upang suriin kung ano ang nangyari, tinanong ng notification kung totoo bang gagawa siya ng mga simulation, isa pagkatapos ng isa, sumagot si Lloyd na may nakahanda pa siyang linya para sa ganoong pagkakataon. Ngumiti siya na may determinasyon na kailangan nilang magtrabaho hanggang magtagumpay. Makalipas ang ilang sandali, sumikat ang bukang liwayway. Habang naglalakad sila sa kalye, iniutos ni Lloyd na ipadala ang mga tao sa krimo at kailangan nila ng foreman, mga mason, at mga karpintero. Inutusan din niyang immobilize ang lahat ng manggagawa sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya, siguraduhin na laging mayroong materyales sa pagtatayo, at huwag kalimutang dalhin ang butil at karne dahil agad nila itong kailangan. Sa gabi, muli siyang gumawa ng kapakinabangan para sa lungsod at patuloy niyang inaayos ang construction. Sa araw, binalita ni Byron sa kanya na may dumating pang 300 refugee, at marami pa. Malakas na sinabi ng pangunahing tauhan na tanggapin silang lahat, dahil makakahanap sila ng paraan para ma-accommodate ang lahat. Muling sumapit ang gabi, at sinuri ni Lloyd kung ano ang naging problema sa pagguguho ng mga gusali, kung ito ba ay dahil sa labis na bigat o kung kinakailangan niyang bawasan ang bilang ng mga palapag. May isang patak ng dugo ang nahulog sa kanyang blueprint, dinilaan niya ang dugong galing sa ilong, at inisip na hindi niya dapat bawasan ang mga palapag kundi patatagin ang mga gusali. Dumating ang bagong araw, sinabi ni Byron, habang nakatingin sa kanyang Panginoon, na base sa kanilang tala, sa loob ng 4 na buwan ay mauubos na ang kanilang pera. Maliban sa pondo para sa mga sundalo, tinanong niya kung maaari bang lumihis sila sa orihinal na plano at ilipat ang ilang refugee sa ibang lupain. Si Lloyd, may mga eye bag sa ilalim ng mata, ay mahina at tahimik na nagsabi na huwag itong ikabahala, dahil sapat pa ang kanilang pondo na kinabahala naman ni Byron ang kanyang narinig. Ngunit bigla siyang bumagsak dahil sa sobrang kapaguran sa pagtatrabaho, habang nakahandusay sa lupa, nagsisigaw ang kanyang mga kasama. Nawala ng malay ang ating bida habang pinipilit siyang ginigising. Samantala, sa kaharian ng Magenta, naghanda ng kanilang mga crossbow ang mga kabalyero. Sa gitna ng bulwagan nakatayo ang isang figura, walang iba kundi ang reyna na hawak ang espada. Itinaas ng commander ang kamay, at nagbigay ng hudyat na magpaputok. Dumagundong ang maraming palaso papunta sa reyna. Itinaas niya ang espada, at iniwinasiwas, sunod-sunod na hampas ang ginawa ni Alicia, at nagbagsakan ang mga pinutol na palaso sa sahig. Tinitigan siya ng mga kabalyero ng may gulat at paggalang. Kinuyam ng reyna ang labis sa pagkainis, iniisip na walang nagbago at ang nagawa lang niya ay mas bumilis ang paggawa ng espada mula sa aura. Inalala niya ang laban at tinawag ang sarili niyang talunan. Iniisip na hindi siya maaaring mapahiya ng ganito. Muling lumapit ang isang tagapaglingkod at tinawag siya. Nang lumingon si Alicia, sinabi nito na may dumating na mensahero mula sa Frontier Estate, agad niyang inisip na nagpapadala si Lloyd ng isang sugo. Maya-maya, nasa pangunahing bulwagan na sila. Nandoon si Xavier babinuksan ng isang scroll, binasa niya na humihingi ng tulong ang kanyang mapagpakumbabang lingkod. Napatigilan ng reyna, nagtataka kung ano ang nangyari nang bigla na lang itong lumitaw. Naalala niya ang tuso na mukha ni Lloyd, at sa isip ay nagtanong kung anong klaseng pakana ang isinangkot sila nito. Ngayon, nakaluhod si Xavier bilang isang mensahero nito dala ang isang liham, at binabasa ang sulat para kay Reyna Alicia. Nagpasalamat siya sa matalinong paghuhusga ng kanyang kamahalan, sapagkat nagawa nilang maprotektahan ang kanilang ari-arian. Gayunpaman, sa kasamaang palad, totoo ang nakasaad sa sulat na ipinadala ng puting hukbo. Sinusubukan nilang ipagtanggol ang kanilang lupain, at sa kasamaang palad gaya ng isinulat niya sa huling liham, 17 estado ang nawalan ng tirahan, isang grupo ng refugees ang naglalakad sa daan sa kagubatan, dala-dala ang kanilang mga gamit at mga anak, sapagkat lahat sila'y patungo sa kanilang lupain. Ang reyna, na may mabigat na anyo, ay nakasandal ang ulo sa kanyang kamay habang pinapakinggan na dapat siyang magpakita ng habag sa lahat ng kanyang nasasakupan, sapagkat siya ang may dakilang diwa at sa makatuwid, dakilang kalooban, at bilang tapat na lingkod ng dakilang reyna,
Bukas palad niyang tinatanggap ang mga karaniwang tao, naniniwala na lahat sila ay nararapat sa kanyang atensyon. Mahigpit niyang hawak ang liham, at naglakas loob na ipadama sa mga tao ang dakilang kalooban ng reyna. Napansin ni Xavier sa isip niya na mayroong napakaraming dakila ang nakalagay sa sulat. Masama ang tingin sa kanya ni Alicia nang sabihin niyang nais niyang alagaan ang lahat ng dakilang tao ng kaharian, ngunit sinubukan pa rin ng reyna unawain ang kanyang ibig sabihin. Nakaluhod ang kabalyero, iniisip na baka umiiyak ang pangunahing tauhan dahil wala na siyang pera. Kaagad namang napakunot ng mariin ang reyna, nagulat siya sa matinding kawalang hiyaan ng ating bida. Inisip niya na matagal na niyang pinaghihinala ang gagawin nito ang bagay na yun. Sa totoo lang, naisip na rin niya ang posibilidad ng pagpapadala ng pondo at supply. Patuloy na hawak ni Xavier ang liham at humarap sa reyna, sinasabing kakailanganin nila ng 3 ulit na mas malaking pondo kaysa may isip nila. Muli na namang nagalit si Alicia sa ganoong kalapastanganan, na kung nawawala na ba siya sa kanyang katinoan. Ngunit patuloy na tinitigan ni Xavier ang liham ng may kaba, at idinagdag na ang kanyang mapagpakumbabang lingkod ay hindi naman baliw. Hinawakan ng reyna ang kanyang ulo ng may galit, at naisip na sa susunod na makita niya ito ay gagamitin niya ang aura flick nito sa kanya. Sa kanyang isipan, nakita niya ang pangunahing tauhan na may hawak na plano ng gusali sa papel, at sinasabing balak niyang itayo ang pinakamakabago at maraming palapag na tirahan sa buong kaharian ng Magenta. Hindi lamang ito magiging lugar na tulugan at kainan ng mga refugees, kundi magiging permanenteng tirahan upang sila'y maging malaya at makapagsarili, at sabay na ipapakita sa kanila ang dakilang kalooban ng reyna. Napakuyom ang kanyang mga kamao, may luha sa mga mata, at sinabing wala na siyang pera. Biglang iniunat ang kamay ng reyna sa kabalyero at sinabing tama na, sapagkat naunawaan na niya ang ibig sabihin ng liham. Huminga siya ng malalim at kumaway, at iniutos sa kabalyero na iparating sa pangunahing tauhan na kahit siya'y reyna, hindi ibig sabihin ay maaari na niyang makagamit ng malaking salapi na ayon sa kanyang nais. Idineklarang niyang hihingi siya ng pahintulot sa ministro ng pananalapi, sa iba pang tagapayo, at lalo na sa kanyang mga matitigas ang ulong nakatatanda, at wala ring mabuting maidudulot kung muli pa niya silang gagambalain. Ngunit biglang humugat ng isa pang sulat ang kabalyero mula sa loob ng kanyang damit, at dahan-dahan niya itong binuksan. Tinitigan ito ni Alicia, larawan yun ng pangunahing tauhan, nakangiting may pagkamapanukso, at nasa likod niya ay isang nagliliyab na gusali, idinisenyo yun bilang isang kuta, at sa hinaharap, kung muling umatake ang halimaw o sumalakay ang kaaway mula sa silangan, ang naturang gusali ay magiging hindi mapapasok na depensa at magiging susi sa kapayapaan at kasaganaan ng kaharian ng Magentano. Bahagyang ikiniling ni Alicia ang kanyang ulo at may pag-ayaw na pinakinggan na ganito itatayo ang lungsod, at sa ganitong paraan din nila mapoprotektahan ang silangang bahagi mula sa kaaway. Ngumiti nang may panunukso si Lloyd, na lahat ng sumang-ayon sa planong ito tiyak na nasa mas mahusay na posisyon sa loob ng kaharian. May pag-ayaw na tiningnan ni Alicia ang ngiting may panlilibak ni Lloyd. Nakaupo siya sa trono, at nag-isip, na sa katunayan, hindi naman masamang ideya ang pagtatayo ng isang pinatibay na lungsod. Ayon sa paunang pagtataya, maaaring umabot ang gastos na kasing taas ng isang lungsod pangkalakalan tulad ng Cremo. Pinag-isipan niyang mabuti, iniisip na ang katapatan ng mga ministro, na nananatili sa kanilang posisyon salamat sa kanyang pangangalaga, ay lalo pang lalakas, at magpapatibay rin sa kanyang autoridad. Maliwanag na sila rin ang makikinabang dito. Patuloy na nakaluhod sa harap ng reyna ang kabalyero, at biglang sinabi ang salitang bingo. Nagulat naman si Reyna Alicia kung ano ang kanyang ginagawa, ipinaliwanag niyang hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Ngunit ayon sa sulat, bingo, ang dapat banggitin matapos ang 5 segundo. Matapos ang kanyang mahabang pag-iisip, sinabi niya kay Xavier na maghintay lamang doon hanggang madala niya ang pera, at kukumbinsihin pa niya ang iba. Nananatiling nakaluhod si Xavier, hawak pa rin ang liham, at idinagdag na magiging mabuti rin kung darating si Ginoong Corgedes upang hikayatin ng reyna na pumunta sa kanilang lugar. Dahil dito, nainis na ang reyna at naunawaan niya ang mga sinasabi, kaya't nakikiusap siyang tumigil na ito. Samantala, binalot ng sikat ng araw ang lungsod sa kapatagan ng bundok. Maraming puting tolda na may mga simenea ang nakatayo sa isang bakanteng lugar. Bit-bit ng mga manggagawa ang mabibigat na tela, nang sumigaw ang lalaking may kayumangging buhok na hindi sila patatawarin ni Lloyd sa kanilang catamaran at kapabayaan,
Agad namang sumang-ayon ng lalaki sa kanyang Officer Greg. Habang sinusubukan nilang unawain kung sino ba talaga si Officer Greg. Sa unang tingin, tila isa lamang siyang tamad na sundalo mula sa isang hukbo. Sa mga alaala, siya'y nakatayo sa harap ng ating bida. Sa mga oras na yon, nakatali rin siya kasama ng iba. Ngunit kahit gaano pa kadelikado ang misyon, lagi siyang naroroon. Kahit nasa mahirap at masilang trabaho ay nandoon pa rin siya. Ang taong ito, na muling isinilang bilang isang tunay na lalaki at mas responsable kaysa sa iba, ay palaging ibinibigay ang kanyang buong makakaya. Ganyan klase ang tao si Officer Greg. Ngayon, tinatanggap na ng sarhento ang isang kumot sa loob ng tolda, kung saan nakaupo ang mga nagsisiksikang refugees. Isa sa kanila ang nakikiusap na ibigay ang lumang kumot para sa matatanda at mga bata. Lumabas ang sarhento mula sa tolda at nakita sa harapan niya ang kasambahay na si Emily na may dalang mga kumot. Nilapitan niya ito, itinuro siya at sinabing dapat siyang magpahinga, dahil nagtatrabaho na siya mula pa kaninang umaga, ngunit sumagot ang dalaga na dapat isipin ng sarhento ang kanyang sariling gawain, sapagkat marami pa siyang kailangang ayusin. Nainis na sinubukan ni Greg na kunin ang dalang kumot ni Emily, dahil nais niyang gawin ang lahat para dito, subalit tumanggi ang dalaga. Nakangiting may paghanga si Emily, at ngumiti rin ng masaya si Greg bilang tugon. Agad niya itong hinabol ng may biro, bigla namang lumitaw ang isang orc na may dalang mga bulaklak, na nakatingin sa kanila. Isang orc na may pulang buhok na malungkot ang anyo. Nakita niya si Emily na nakangiti, habang pinagtatawanan siya ng ibang mga orc, dahil nahulog ang kanyang damdamin sa isang tao. Para sa kanila, hangal na ang kanilang lahi, ngunit siya'y mas lalong hangal, sapagkat kailanman ay hindi matatanggap ng isang babaeng tao ang kanilang pangit na mukha at nakatatakot na kalamnan. Nakaramdam ng matinding lungkot ang isang orc, at namuo ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa sinapit niya. Habang pinagtatawanan siya, agad niyang ibinagsak ang mga bulaklak mula sa bukid, at umalis na naglalakad sa pagitan ng mga tolda. Napansin siya ni Emily, at tinitigan siya ng may pagtataka habang papaalis. Sa kanyang kalooban, iniisip ng orc na siya'y iniiwan ng dalaga, habang tumitingin ito sa kanya ng nanginginig. Samantala bigla namang nagising si Lloyd na pawis at pumapayat. Nagtanong ang sistema kung ano ang nangyari dahil nagulat ito, nakasalampak siya sa kama na tila may sakit at sinabing na naginip lang siya. Nagtaka ang notification kung anong klaseng panaginip yun, tugon naman ang ating bida na nanaginip siya ng isang nakakatuwang bagay. Habang naguguluhan ang notification sa kanyang sinasabi. Nakaupo si Byron sa tabi ng ating bida, na nagtatanong kung gising na ba ito. Sa mahinang tinig ay sinabi ni Lloyd na sa tingin niya, malapit na. Nang marinig yun, nagtanong si Byron kung bakit niya sinasabi ang ganoong bagay. Malungkot na tugon ni Lloyd, darating ang araw na kakailanganin nilang bayaran ang sahod. Dahil dito, tumulo ang pawis ni Byron sa pagkabahala. Habang pinag-uusapan nila yon, isang figure ang nagmamadaling patungo sa silid ng ating bida. Bigla namang sumigaw si Lloyd, nababahala na ang kanyang pera ay malapit ng maging zero balance, sabay noon ay umubo siya. Sa kaba, sumigaw din si Byron at sinabi sa kanyang Panginoon na maaari nilang ipagpaliban ang pagbabayad ng kaunti, at tiyak na maiintindihan sila ng lahat. Ngunit kahit umuubo, iginigiit pa rin ni Lloyd na hindi yun dapat mangyari. Sa sandaling yun, dumating si Xavier at nagmamadaling pumunta sa kanyang silid. Nabalisa ang ating bida, iniisip kung paano nila maipagpapaliban ang sahod gayong nagsisikap ng husto ang lahat. Hindi makapaniwala si Byron nang sabihin ng kanyang Panginoon na mas gugustuhin pa nitong mamatay kaysa gawin yon. Paulit-ulit na sinabi ni Lloyd na mas mabuti pang mamatay siya, hanggang sa huli ay pumikit ang kanyang mga mata. Dahil dito, napasigaw si Byron sa matinding pagkabahala, tinatawag ang pangalan ng kanyang Panginoon, at natarantang sumigaw na kumuha sila ng doktor. Ngunit sa mismong sandaling yun, dumating si Xavier, agad siyang sinabihan ni Byron na nawala ng malay ang kanilang Panginoon. Ngunit ngumiti lamang ang kabalyero sa kabila ng kanyang narinig. Masigla niyang sinabi na bumalik siya dala ang pera, at nakikiusap kay Lloyd na gumising agad. Nang marinig ito, biglang damaloy muli ang enerhiya sa katawan ng ating bida, at lumabas ang kanyang espesyal na kakayahan. Nagulat si Byron at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Muling tumayo ang kanilang Panginoon, taglay ang panibagong lakas,
tinawag naman ito ng notification na isang financial healing. Tumawa si Lloyd, puno ng bagong lakas at determinasyon, ipinahayag niyang kailangan na nilang maghukay ng lupa, sapagkat dahil sa mga nangyari ay nakuha na nila ang pondo upang mapaunlad ang Frontera Barony at gawin itong isang lungsod ng kaharian. Nakatayo si Byron, kasama ang kanyang mga kasamahan na may hawak na mga gamit, sumisigaw na 70% natapos ang proyekto ng Gold Mine Apartment Complex, at dapat magpakatatag ang lahat. Sa isang malawak na bakanteng lupain na napapalibutan ng bakod, iniunat ng bida ang kanyang mga kamay at naglabas ng berdeng aura. Nakatayo siya sa isang burol at itinaas ang kanyang mga kamay, itinatayo ang silweta ng isang gusali. Pagkatapos, sa matalim na titig, ibinaba niya ang kanyang dalawang daliri, at nagsimulang umusbong mula sa lupa ang mga gusali. Nababalot ng usok at alikabok ang paligid, at paghupa nito naglitawan ang mga malalaking gusali na maraming palapag. Iwinasiwas ni Lloyd ang kanyang mga kamay at ibinuka ang kanyang mga paa, at isang malakas na hangin ang pumuno sa paligid habang binabayo ang mga gusali. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil ang hangin at lumitaw ang malinaw na mga gusali, makikita na matatag pa rin itong tumayo sa kabila ng lahat. Itinaas ni Lloyd ang kanyang mga kamay sa itaas ng ulo at tumingin pababa, napagtantong panahon na para sa huling pagsusuri, nakatayo siya sa burol, iniunat ang kanyang mga braso sa langit, naglalabas ng liwanag at nagtutok ng isang sinag mula sa lupa patungong kalangitan, at doon ay lumitaw ang kalawakan, kasama ang planeta ng daigdig. Isang sinag ng bituin ang lumipad patungo sa ating planeta, isang nagliliyab na meteorite na dumiretso sa gusali, at hindi maunawaan ng sistema kung ano ang kanilang sinusuri rito. Bumulusok ang meteorite sa kalaliman ng lupa, winasak ang lahat sa paligid, habang pinagmamasdan ang lahat, tumawa si Lloyd na parang nababaliw, halatang na-excite sa mga nangyayari, samantala, idineklara ng notification na isa siyang baliw na hangal. Habang patuloy na tumatawa ang ating bida, napatingin sa kanya ang kanyang kabalyero na puno ng pagdududa. Bigla siyang napalingon at nagtanong kung bakit siya tinititigan ng ganoon. Diretsyong sumagot si Xavier na hindi niya maisip na isang baliw ang kanyang Panginoon, ngunit tugon ni Lloyd, nagkakamali siya ng akala. Biglang napadilat si Lloyd sa pagkagulat nang marinig niya na dumating si Master Cordedes kasama ang 30 duwende, na sakto ang kanyang pagdating. Ang pagpapaunlad ng kanilang apartment complex ay direktang nakasalalay sa pag-unlad ng paggawa ng semento, dahil mas masalimuot ito kaysa sa paggawa lamang ng isang estatwa o suspension bridge, at kulang ang kanilang kaalaman para makapagtayo ng apartment complex, yumuko ang pangunahing tauhan bilang pagbati sa mga maliliit na duwende. At ipinakita sa kanila ang guhit ng isang concrete mixer sa papel, habang nakangiti, itinuturing niya itong isang napakahalagang kagamitan dahil nakakatulong itong ihalo at mapanatili ang kalidad ng semento, maiwasang tumigas ng hindi pantay, at hadlangan ang paghalo ng ibang sangkap. Medyo nakakunot noo ang matandang si Cordedes at sinabi na bastos yun, sapagkat naglakbay sila ng ganoon kalayo at sa halip na alukin sila ng sopas, inutusan kaagad sila. Ngunit hawak-hawak ni Lloyd ang blueprint at nakangiting nagsabi na marami siyang ideya kung paano sasalubungin ang Panginoong si Cordedes. Sumilay na naman sa mukha ng ating bida ang ekspresyon ng pagiging sakim. Matagal at mabuti siyang nag-isip hanggang sa dumating siya sa conclusion na ang pinakamagandang pagbati para sa kanya ay isang planong hindi niya kailanman nakita noon. Ngunit biglang inagaw ng Panginoon ang blueprint ng mga gusali mula sa kanyang kamay at nagpatuloy kasama ang mga manggagawa. Maganda naman ang kinalabasan, ngunit naisip ni Cordedes kung kailangan ba talagang ngumiti si Lloyd na para bang isang manloloko. Gayunpaman, tiniyak niyang nakapaghanda siya ng maayos na lugar ng trabaho. Agad naman itong sinang-ayunan ng ating bida, habang iniisip niya na sa wakas nagsimula ng pinakahintay na construction. Ipinabaon ni Lloyd at ni Xavier ang kanilang mga kagamitan sa lupa, na kailangan nilang pasabugin ito. Kung saan biglang lumabas ang malakas na enerhiya sa kanyang panghukay. Sa sandaling yun ay biglang sumulpot si Padong, ang hamster ay pinapaikot ng isang kahoy na bar aisles ng semento. Samantala, buong lakas nilang binabaluktot ng mga orc ang mga bakal para lumakas pa, isang buong pulutong orc ang naghahanda ng mga bakal para sa pagbuhos ng semento. Itinala ni Byron ang ginagawa ni Lloyd habang nagbubuhos ito ng semento sa kahon, at sinabi na hindi pwedeng ganoon lang basta pagbuhos, kailangan bantayan ang mga gilid at mga bakal upang walang hangin na maiwan sa loob. Napansin ni Lloyd na tumaas na ang antas ng halo,
at oras na para ipatawag si Bibong. Agad na lumitaw ang isang dambuhalang chipmunk na siyang nagtatago ng lahat ng gamit. Sa oras na yun ay masayang ngumiti si Bungal bilang encouragement, at si Bibong naman ay hinawakan ng kanyang pisngi at ngumiti rin ng may galak. Lumipas ang ilang sandali, nakita si Byron at Lloyd na nakatingin sa isang hindi pa tapos na gusali na nag-uusisa. Hawak ni Lloyd ang panghukay at lumingon kay Byron. Tinanong siya kung maaasahan ba niya na matatapos ang konstruksyon na ito. Tugon ni Byron, gagawin niya yun. Nakatitig si Lloyd sa balangkas ng gusali at napagtanto na ngayong alam na ng lahat ang kanilang gawain, oras na upang harapin niya ang iba pang bagay na nangangailangan ng kanyang atensyon, ang problema sa insulation ng heating system. Inimagine niya ang isang dambuhalang pabrika kung saan lumalabas ang usok, dahil ang heating system ng minahan ng ginto ay nakasalalay sa steam boiler. Sa silid ng central heating ay kumukulo ang tubig, at mula roon ay kumakalat ang singaw sa buong gusali sa pamamagitan ng mahabang sistema ng tubo. May maliliit na radiator sa mga sulok ng mga silid dahil konektado rin ang mga ito. Ganito isinasagawa ang proseso ng pagpainit. Ngunit biglang nagdilim ang isip ni Lloyd nang matanto niyang may isa pang problema. Inimagine niya ang mga kulay ng bahaghari sa harap ng isang thermometer, at natuklasang habang mas mataas ang tubo, mas humihina ang init na ibinibigay nito, kaya't ang mga nasa itaas na palapag ay halos hindi nakatatanggap ng init. Marami na siyang sinubukang paraan upang lutisin ito, ngunit wala siyang naging tagumpay. Magdamag siyang nakaupo sa kanyang mesa, gumuguhit ng iba't ibang disenyo at isa-isang itinatapon, hindi makatulog dahil patuloy na naghahanap ng solusyon. Pilit niyang naaalala kung may pahiwatig ba sa nobela, ngunit wala siyang matandaan. Hawak ang kanyang ulo, nagsulat siya sa papel gamit ang panulat. Bigla siyang ngumiti puno ng determinasyon, dahil nakahanap siya ng solusyon. Naalala niya ang eksenang galit na umatungal ang isang dragon, ang yugto kung saan nakipaglaban si Xavier sa isang halimaw. Isa itong uhaw sa dugong dragon na naglalabas ng apoy mula sa bibig, dahil tinuturing nitong mahina ang kabalyero bilang tao. Nagbuga ito ng makapangyarihang apoy laban sa kabalyero. Inisip niya kung bakit ba lahat ng kwentong pantasya ay may mga linya na parang may sariling pagkatao, ngunit kahit na dalubhasa siya sa espada, mahina pa rin siya upang labanan ng isang dragon. Kaya't hinarap ni Xavier ang buong lakas ng Dragon's Breath, at sa sandaling yun, nilamon siya ng apoy. Sa kabila nito, sumili pa rin sa kanyang mga mata ang matinding determinasyon na manalo. Nang makita ito ng dragon, nagulat ito, dahil hindi man lang natinag ang kabalyero sa kabila ng matinding pag-atake. Isang punong mahika na kulay lila na may kumikislap na mga dahon ang lumitaw, at lahat ito ay dahil sa baluting nilubog sa dagta mula sa nayo ng alensya, ang pinakamahusay na insulation sa buong mundo. Dahil dito, sinimulan ni Lloyd at Xavier ang kanilang paglalakbay sa gitna ng kagubatan upang hanapin ang punong yon. Habang naglalakad, sinabi ni Xavier na 2 araw na silang naglalakbay at sinusubukang alamin kung saan nga babalak kumuha ng insulating material. Tumugon ang ating bida na sa walang hanggang nagniningning na kagubatan kung saan nakatira ang mga duwende, maaari siyang kumuha ng dagta roon Elencia tree. Napailing ng may pagkainis si Lloyd nang makita niyang nagsisimula nang umalis ang kanyang kabalyero. Samantala, tumingin si Xavier pabalik sa kanyang Panginoon nang may paghamak, at ipinaalala na labis na kinamumuhian ng mga duwende ang mga tao, at sila ay isang lahi na imposibleng makipagkasundo. Tumaas ang kilay ni Lloyd, nagtataka, at naalala niyang sa nobela ay si Xavier ang naging kaibigan nila at nakatanggap ng baluti bilang regalo. Ngunit sinabi niyang nais niyang magpatuloy at pinaalis niya ang kanyang escort na kabalyero. Kahit hindi natuwa si Xavier, sumunod pa rin siya sa kanyang Panginoon. Pumikit ang kabalyero at nagsabi na walang nakipag-ugnayan sa lahing iyon sa huling 500 taon, at sinusubukang intindihin kung paano makukumbinsi ni Lloyd ang mga ito. Nagulat si Lloyd kung bakit pa nila kailangan silang kumbinsihin, napatingin si Xavier sa kanya, nalilito, at ganoon din ang kanyang Panginoon habang nakatingin sa kanya. Ngumiti si Lloyd, na parang napagtanto niyang nagkakamali siya sa isang bagay. Sa ngayon, hindi niya ginagawa ang mga bagay tulad ng paghihimok sa iba. Nang marinig ito ni Xavier, naging curious siya sa gagawin ng kanyang Panginoon. Pagkatapos, biglang sumilay sa ngiti ni Lloyd ang pagiging sakim, sinabi niyang magnakaw siya sa kanila. Nang marinig ito, nadismaya si Xavier at naisip niyang gusto niyang bugbugin si Lloyd hanggang mamatay. Sa ilalim ng niyebeng bundok at kalagitnaan ng gabi,
naglakad si Lloyd at Xavier mahiwagang kagubatan. Magkasama silang naglakbay sa landas na napapaligiran ng mahiwagang mga halaman. Lumingon si Lloyd sa kabalyero na nakapikit, at sinabi niyang malapit na silang pumasok sa Everglowing Forest, at dapat maging tahimik dahil narinig niya na malapit ang koneksyon ng mga duwende sa kagubatan. Ipinatong ni Xavier ang kanyang kamay sa mukha, biglang bumahin, at tinakpan ang ilong. Lumingon si Lloyd sa kanya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sagot ni Xavier, bumahin lang siya at halatang halata naman. Sinabi ni Lloyd na alam niya kung kailan bumabahing ang tao, at hindi kailangan magpanggap na astig. Ipinayag naman ni Xavier na isa yung hindi pagkakaintindihan. Ang mukha ng kabalyero ay naiilawan ng nagniningning na liwanag, at sinabi niyang gwapo siya at mananatiling astig anuman ang kanyang gawin. Isang pakiramdam na hinding-hindi maiintindihan ni Lloyd kahit buong buhay niya. Tiningnan siya ni Lloyd nang may paghamak, tinaas ang kilay, at napansin ang mapanuyang sagot. Patuloy siyang tumingin ng may paghamak, habang ang sistema ay tumatawa sa kanya dahil nakatanggap siya ng emotional damage. Napapilipit sa galit ang mukha ng ating bida habang ipinapakita ang ngipin, at tinawag siyang swordmaster ng kabalyero pero hindi niya mapigilan ang pagbahing. Paliwanag ni Xavier hindi niya papigilan dahil may mga pisikal na pangangailangan na hindi nila kayang kontrolin. Sarkastiko siyang tumugon, na hindi ba niya kayang gawin ng mga bagay tulad ng pagpigil sa kanyang dumi magpakailanman. Ngunit mabilis na sinagot siya ng kabalyero, bakit naman niya gagawin ang isang bagay na magdudulot lamang ng matinding constipation sa kanya? Tinawag pa niya si Xavier na isang swordmaster na walang kwenta, dahil hindi man lang nito mapigilan ang kanyang pagdumi. Habang nakakunot ang mukha ni Lloyd, tinakpan ng kabalyero ang kanyang bibig at ngumiti, lalong nainis ang ating bida kung bakit siya tumatawa. Dahil dito, umiling si Xavier sinabing hindi siya makapaniwala na binabago nito ang paksa tungo sa mga walang kwenta, dahil wala itong masabing eksakto, at yun mismo ang gagawin niya. Ngumisi ng baluktot ang ating bida sa galit at inamba ang kamao. Sunod-sunod niyang pinagsasapul ang kabalyero, ngunit malamig na pinipigilan ni Xavier ang bawat suntok. Pagkaraan, ipinatong ni Xavier ang kamay sa kanyang tiyan na biglang kumislap, tanda ng kanyang mabuting mood. Nakaramdam si Lloyd ng matinding pagod dahil sa kanyang ginawa, kaya't sinabi na lamang niya kay Xavier na pigilan ang pagbahin at manahimik, subalit nagbigay babala ang kanyang kabalyero, at mariing nakiusap na tumahimik. Sa harapan nila biglang dumating ang isang pangkat ng mga duwende na nakatutok na ang mga pana sa kanila. Nabahala naman si Lloyd na pinagpawisan, hindi maunawaan kung paano sila nadiskubre ganun kadali. Galit na sumigaw ang isang blondie na duwende, na sino raw ba ang hindi mag-iisip matapos nilang gumawa ng malaking gulo sa pasukan, kung hindi ba sila mga hangal. Napansin ni Xavier na nasa alanganin silang sitwasyon, ngunit bahagya lamang ngumiti si Lloyd na waring walang pakialam. Sinabi niya na mas mabuti kung mas mabilis magpatuloy ang mga bagay-bagay. Naghanda ang mga duwende nang matanggap ang hudyat ng kanilang pinuno, agad nilang pinakawalan ang mga palaso patungo sa kanilang kalaban. Mabilis na gumamit si Xavier ng kanyang aura sword upang harapin ang rumaragasang mga palaso. Sa bilis ng kanyang galaw, iwinasiwas niya ang espada upang seluhin at pigilan ang mga ito, habang nakayuko ang ating bida. Sa huli, nagtagumpay siyang maubos ang lahat ng palasong papalapit. Biglang bumunot ng panibagong mga palaso ang isang blondeng duwende, at doon niya napansin na ang kaharap nila ay isang swordmaster. Habang hinaharap ni Xavier ang mga kalaban, sinabi naman ni Lloyd na maghiwalay muna sila ayon sa plano, magkikita na lamang sila sa puno ng Elensha sa loob ng 30 minuto. Nangamba si Xavier kung ayos lang ba na mag-isa siya. Ngunit agad siyang siniguro ng ating bida na kaya niya basta maagaw niya ang atensyon ng mga kaaway. Nakita ito ng pinuno ng mga duwende at sumigaw, wala ang pangit na lalaki, alalay lang yan, habulin nila ang gwapong lalaki. Sa narinig, hindi napigilan ng ating bida ang masaktan at mapaluha dahil sa kanyang sitwasyon. Dahil dito, patuloy nilang hinabol si Xavier habang sila'y naglalakbay sa ibabaw ng mga puno. Agad namang tumingala ang kabalyero at pinagmamasdan ang kanilang mga galaw. Nakita niya ang mga duwende na mabilis na kumikilos, dumadapo lamang sa mga dahon, at saka muling tumatalon patungo sa kabilang sanga na para bang magaan ang kanilang mga katawan. Habang patuloy siyang tumatakas, naisip ni Xavier na kakaunti pa lamang ang kanyang nalalaman tungkol sa mga duwende, ngunit sa pagkakataong ito,
Mukhang tama nga ang sinabi ng kanyang Panginoon. Naalala niya ang sinabi ni Lloyd, mahal ng mga duwende ang mga halaman at ayaw nilang masaktan ang mga ito, kaya gumagamit sila ng espesyal na paraan ng paggalaw na hindi nakakasira sa kalikasan. Paalala pa ng kanyang amo, hindi dapat umatake sa mga inosenteng duwendeng ito, kaya ang kailangan nilang gawin ay tumakbo ng mabilis habang iniiwasan ang mga pag-atake. Dagdag pa niya, magiging bentahe nila ang pagmamahal ng mga duwende sa mga halaman. Habang iniisip ito, isang duwende ang nagtangkang punteryahin si Xavier. Ngunit agad niya itong naramdaman, at nagtago sa likod ng puno. Nainis ang duwende dahil hindi niya nataman ang kabalyero. Muli, isang duwende ang biglang umatake mula sa gilid, ngunit mabilis itong naiwasan ni Xavier. Pagkaraan, dumating pa ang ibang mga duwende at sabay-sabay siyang pinaputukan ng mga palaso, ngunit dahil sa bilis ni Xavier, madali niya itong naiwasan. Habang patuloy siyang umiiwas, naisip niya na hindi basta-basta ang mga ataking ito, kahit mula lamang sa dalawang direksyon, ramdam niya ang hirap ng pagdepensa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagkabahala, nagawa pa rin niyang ilagan ang mga palaso mula kaliwat kanan. Subalit bigla siyang may napansin, tila sinasadya siyang itulak ng mga duwende papunta sa isang tiyak na lugar. Samantala, nakarating na si Lloyd sa puno ng Elencia, nagtago siya sa mga palumpong, ibinaba ang kanyang bag, at ginamit ang kanyang mana core. Inactivate niya ang isang energizer na magbibigay sa kanya ng lakas sa loob ng 20 minuto. Mabilis siyang naghukay sa lupa, at sa isang iglap lamang ay nakalusot na siya sa ilalim. Sa kabilang dako, patuloy pa ring hinahabol si Xavier. Nang tumingin siya sa itaas, napansin niyang wala na ang kapitan ng mga duwende. Inisip niyang baka pinuntahan nito ang kanyang Panginoon na si Lloyd, hanggang sa makarating siya sa isang lawa, napamura siya dahil wala ng mga halaman doon na maaari niyang gamitin bilang depensa. Mabilis siyang napalibutan ng mga duwende mula sa itaas, at agad nilang pinakawalan ang kanilang mga palaso. Ngunit ibinaon ni Xavier ang kanyang aura sword sa ilalim ng lawa, at mula rito ay bumuo siya ng malakas na tornadong tubig na pumihil sa lahat ng paparating na palaso, walang nakalusot sa harang na yun, buong kumpiyansa siyang muling tumayo, handang lumaban. Nabahala ang mga duwende sa nakitang kapangyarihan, iniisip na kung nanaisin ni Xavier ay kaya silang patayin ng sabay-sabay. Subalit nagsalita ang kanilang kapitan, huwag kayong magpanik, maaaring siya'y isang dalubhasa sa espada, ngunit tayo'y mayroong malika. Biglang naramdaman ni Xavier ang kakaibang presensya sa kagubatan. Mula rito lumabas ang isang malaking, maskuladong duwende na may dalang napakalaking pana. Inilagay niya ito sa lupa at bumaon ng bahagya dahil sa bigat. Naghanda ang dambuhalang duwende gamit ang Dragon Hunter Bow, na kilala rin bilang Dragon Sniper, isang sandatang kayang tumapos sa pinakamalakas na kalaban. Nang makita ito ni Xavier, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabahala. Binitiwan ng duwende ang kanyang palaso, sa lakas ng puwersa nito, winasak ang paligid ng kanyang madaanan. Ngunit kahit naramdam ni Xavier ang bigat at matinding presyon, nagawa niya pa ring harangin gamit ang kanyang aura sword. At dahil sa matinding puwersa, napaatras siya, ngunit nakayanan niyang tumayo sa tubig. Hawak-hawak niya ang espada at pinigilan ang dambuhalang palaso. Buong lakas na tinanggap ng kabalyero ang atake ng palaso gamit ang kanyang espada. Tumagos ang palaso sa liwanag ng sandata, at itinaas niya ito sa ibabaw ng kanyang ulo. Bahagya siyang tumilapon pabalik sa galit na anyo, at naramdaman ang nakamamatay na kapangyarihan, hindi siya makapaniwala, akala niya ay imposible, ngunit ramdam niya na nahihirapan ang kanyang aura sword dahil sa lakas ng ataking yun, at higit sa lahat, kahit wala itong halong mana. Nagngalit siya sa pagkabahala at napagtanto na kung makasugat man siya ng kahit isang elf, ang lahat ng elf sa mundong ito ay maghihiganti hanggang sa huling hininga nila. Sapagkat higit na nakakatakot ang kanilang impluensya sa pagpatay kumpara sa mga orc, isang buong pulutong ng mga babaeng elf ang sabay-sabay na humila ng pana para tulungan ang malakas na elf, at muli silang naghanda gamit ang malaking palaso. Pinalakas ni Xavier ang kanyang aura sword at naisip na malapit na siyang makipagtagpo sa kanyang Panginoon, ngunit may ilan pa ring elf na patuloy na sumusunod sa kanya. Isa na namang bugso ng mga palaso ang lumipad sa himpapawid. Pumwesto ng panglaban sa ilalim ng ulan ng mga palaso, sinusubukan niyang unawain kung paano haharapin ang mga elf nang hindi sila pinapatay,
at kung paano niya mililigtas si Lloyd. Samantala naghanda na si Malika para umatake at ginamit niya ang pagkakataon habang abala ang ating kabalyero sa mga maraming palaso. Sa sandaling yun, tumakbo si Xavier habang iwinawasiwas ang kanyang kumikislap na espada. Pinabagsak niya ang lahat ng palasong lumilipad gamit ang berdeng agos ng aura. Patuloy siyang humataw ng espada, winawasak ang mga palaso sa pamamagitan ng liwanag na berde. Noon din, muli na namang nagpakawala si Malika ng sunod-sunod na palaso mula sa kanyang pana. Sumigaw si Xavier at naglabas siya ng berdeng agos ng enerhiya, na bamalat sa lumilipad na palaso. Tumingin siya ng may galit, iwinasiwas ang kanyang kamay at inilagay ang kumikislap na espada sa kanyang likod, at inilipad ang palaso sa anyo ng isang buhawi pataas sa langit. Pagkaraan ay pinalipad niya itong pabalik sa isang kurbadong landas. Dalawang dambuhalang palaso ang nagtagpo, at ang kanilang mga dulo'y nagbanggaan, at nagbukso ito ng alon ng enerhiya sa paligid. Samantala, hinihiwa ng ating bida ang isang lila na halaman gamit ang punyal. Nilalagay niya ang ugat ng puno sa kanyang bag sa loob ng kuweba, at natuwa na isa na lang ang kailangan niya na may tamang laki. Bigla may dumating sa kanyang likuran at sinabihan siya na isang demonyo. Malamig na lumingon si Lloyd, at nakita niyang galit na tinutukan siya ng mga babaeng elf ng pana, nagbabala na huwag niyang putulin ang ugat ng kanilang mahalagang puno. Ngumiti siya ng mapang-asar at may halong pangungutya, sinabing ikinalulungkot niya ngunit maraming tao ang nakasalalay dito. Patuloy na nakatutok ang mga mamamana sa kanya, habang nakayuko siyang hawak ang sulong, sapagkat sinabihan siyang huwag gagalaw, kung ayaw niyang mabigyan ng butas sa kanyang katawan. Nang hindi lumingon, tumingin siya sa sulong at sinabing kung gusto nitong tumira, ay gawin na. Hinayla ng blondie elf ang kanyang pana at nakatitig sa pangunahing tauhan na may pagkabahala. Ngumisi siya ng malisyoso at may sarkastikong mukha, kinuha ang halamang mandrake at sinabing ipiprito niya ito hanggang maging abo. Agad na nataranta ang mga elf at nabigla, ibinuka ang kanilang mga bibig sa pagkahindik. Hinawakan ni Lloyd ang usbong ng mandrake at inilapit dito ang apoy ng sulong habang tumatawa ng mapang-asar na tinanong sila kung ayaw ba talaga nilang makita ang paghihirap ng bulaklak na ito, kung sa ganoon kailangan nilang umatras. Kasama ang halaman at ang sulong, lumapit siya sa mga elf na nagsimulang umurong at tinawag siyang halimaw, pasasalamat pa niyang may halong biro ang isinagot, na para bang papuri ang ibinibigay nila. Nagngit-ngit sa galit ang pinuno ng elf at tinawag siyang pangit na demonyo na hindi naman kinahuhumalingan ng mga babae. Nanlaki ang mata ng ating bida sa pagkabigla sa pahayag na yon. Patuloy siyang nakatingin ng matalim habang ang mandrake ay sumisigaw. Nagpatuloy siyang lumapit papunta sa mga elf, na paurong ng paurong patungo sa isang sulok. Sinabihan nila ang ating bida na huminahon ito dahil ito na ang katapusan ng tunnel, at nagmakaawa silang makipag-usap na lang. Ngunit tiningnan sila ni Lloyd ng may paghamak, bago ibinuka ng malaki ang kanyang bibig at dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang bunganga sa halaman. Dagwang sinimulan niyang kainin ang mga dahon ng mandrake na nagpipilit kumawala, napasigaw naman ang halaman na nandidiri sa kanyang ginawa, napatayin na lang siya sa halip na kainin. Papalapit na siya ng papalapit sa labasan ng tunnel, inutusan niya ang mga elf na umakyat, kaya't nataranta ang mga ito at agad na sumunod, ngunit nabahala ang halaman at tila nagsalita, sinasabihan siya ng, walang hiya, itigil na ang kanyang ginagawa. Pagkalabas nila ng kuweba, umupo muna sa lupa ang ating bida, saka tumayo muli at ipinagpatuloy ang pagkakain ng dahon ng mandrake. Naalala niyang ngayong nasa liwanag na sila ng araw, mas madali na siyang matagpuan ni Xavier, at dapat ay lumitaw na rin ito. Ngunit kung ang iba ang unang makakatagpo sa kanya, magiging delikado iyon at maaring tapos na siya. Bahagya lamang pumikit si Lloyd habang patuloy nang inunguya ang dahon. Lumingon ang komandante sa isang elf hawak ang tiyan, dahil nahihilo ito sa sobrang pag-aalala. Muling napuno ng galit ang mga mata ng pinuno nang makita ang kasama nitong isa pa na nahihilo dahil sa nakakilabot na tanawin, mariing sinabi ng kanilang komandante na magpakatatag siya, sapagkat hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan sa harap ng kalabang iyon. Biglang lumabas ang nakaiiritang tunog mula sa kanilang mga sikmura. Sabay-sabay silang napaluhod, kumakapit sa tiyan, nahihilo at halos sa muka, nakaramdam sila ng kakaibang sensasyon sa loob ng kanilang mga katawan, at kung ano-ano na lamang ang kanilang nasasabi na parang wala na sila sa sarili.
Napatitig si Lloyd sa kanila nang may pagtataka. Inisip niyang ang isang hukbo ng mga babaeng elf na may hawak na pana ay dapat malalakas at hindi natitinag. Hawak pa rin niya ang halaman at tumingin-tingin sa paligid, dahil hindi niya naririnig ang kahit isang ibon sa buong gubat ni isang hayop. Sa harapan niya ay isang napakalaking mahiwagang halaman na naglalabas ng liwanag na lila, sapagkat ito'y isang halimaw na tinatawag na domino monster. Nang lumipat ang mga hayop sa ibang bahagi ng bundok, naging dahilan yun kung bakit napakawalang laman ng masukal na bahagi ng walang humpay na kumikislap na kagubatan. Nagsimula siyang tumingin-tingin ng may kuryusidad at napagtanto niyang hindi gagalawin ng mga elf ang mga halaman, na nangangahulugang sila ay mga kumakain ng karne. Sa sandaling yun, kumbulsibong hinawakan ng mga elf ang kanilang tiyan at nanghina, dahil naisip niyang malamang ay matagal na silang nagugutom. Noon, nakatayo sa tubig ang kabalyero sa isang posisyong panglaban at nanghihina, hawak ang kumikislap na espada. Hinugot muli ni Malika ang kanyang pana habang sinusuportahan siya ng kanyang mga kasama mula sa mga puno. Galit na tumitig si Xavier, at nakapagtataka sa kanya na batay sa lakas at kakayahan ng mga elf, hindi dapat sila ganito kabilis maubos. Ipinagpalagay niyang kaya niyang wasakin ang kanilang depensa, at biglang yumuko sa ibabaw ng tubig. Biglang sumiklab ang kanyang mana core na umikot sa napakabilis, at agad siyang sumugod hawak ang kumikislap na espada. Ngayon, si Malika naman ay uhaw sa laban, hinayla ang dambuhalang pana. Patuloy na tumakbo si Xavier, hindi alintana ang malaking palaso na lumilipad patungo sa kanya, habang isinisigaw niya ang pangalan ng kanyang Panginoon na si Lloyd. Tumakbo siyang pasugod, nagawa niyang iwasan ito at iniisip niya na sana nasa maayos siyang kalagayan. Nagpatuloy si Xavier sa pag-atake sa gitna ng maraming palaso, at si Mira ay iniunat ang kamay at idineklara na nabutas na ang kanilang linya ng depensa, kaya't dapat nang maging handa ang lahat para umatake. Paglingon niya sa puno, nakita niyang lahat ng elf ay nakahandusay, walang malay at gutom na gutom. Tumitig ang komandante sa sanga kung saan ang huling mandirigma ay umatake. Si Malika iyon, na patuloy na sumusugod, lagi siyang nakikibahagi ng pagkain sa kanila, at ngayon ay nakikipaglaban hanggang sa huling hininga para sa kanila. Muling nagpakawala ng umaapaw na palaso si Malika. Nakayanan ng kabalyero na salagin ito gamit ang kanyang espada, ipinapaurong ang dambuhalang palaso mula sa napakalakas na tira. Sa tindi ng puwersa ay sumiksik siya sa puno, ngunit mabilis na dumating si Malika na may matalim na palaso. Tumusok ito sa lupa kung saan siya nakatayo bago siya makatalon palayo. Muling tumakbo ang kabalyero na puno ng pagkabahala at napagtanto niyang siya ang dapat na magprotekta sa anak ng kanyang Panginoon. Nakalundag siya sa ere matapos muling umindayog ang palaso ng elf. Habang isa na namang buhos ng mga palaso ang lumipad sa langit, nais nilang tipunin ang kanilang lakas at bigyan si Malika ng kahit kaunting suporta. Sa ilalim ng buwan, lumutang si Xavier sa himpapawid gamit lang ang dahon upang ipagtanggol ang kanilang sambahayan. Tumalon siya mula sa berdeng dahon pataas, dahil nais niyang iligtas si Lloyd anuman ang mangyari. Samantala, galit na pinagmamasdan ng mga elf mula sa puno ang mga pangyayari, at napagtanto nilang ang landas ng mga yapak, na kaya lang nila matapos ang mahigit 100 taon ng pagsasanay, ay nagawa ni Xavier ng ganoon lamang. Lumundag siya sa sanga ng puno at patuloy na sumugod kahit binabayo ng ulan ng mga palaso. Tumalon siya mula sanga patungong sanga, nilalagpasan ang mga humahabol na palaso, iniisip ni Xavier na konti na lang at makakarating na siya habang patuloy siyang inaatake ng maraming palaso. Sa oras na yun, naghanda na si Malika at humila ng 2 matatalim na palaso. Kasabay nito, gumalaw si Xavier sa himpapawid patungo sa punong Elencia. Sumigaw siya ng malakas, at tinatawag ang kanyang Panginoon. Samantala, iniihaw ang mga piraso ng karne sa ibabaw ng bato malapit sa apoy. Kasama ang iba pang mga elf, kumakain si Lloyd at tumingin sa likuran. Doon ay nasilayan niyang pawisan, at pagod na sugatan si Xavier, na labis na nagtataka sa eksena. Tinitigan siya ni Lloyd at tinanong kung saan siya nagpunta, na para bang galing sa digmaan. Pinagmamasdan ng kabalyero ang mga nagugutom na elf na nakaupo sa tabi ng pangunahing tauhan sa harap ng apoy, inalok sila nitong iprito ng maayos ang karne at tikman nito, sinabing baboy yun kaya't dapat maluto ng husto. Pagkaraan ay tumingin si Lloyd kay Xavier at tinawag itong lumapit. Makalipas ang ilang saglit,
Sabay-sabay na silang nakaupo sa paligid ng apoy kung saan naluluto ang karne. Ipinaliwanag niyang iyon ang kanyang mandirigmang bantay, hindi alipin. Sa oras na yun, ngumunguya ng may gana ang komandante na si Mira ng piraso ng karne habang ipinakikilala. Inamoy ni Xavier ang usok mula sa karne nang sabihan siyang ipakilala ang sarili, dapat sana'y magiliw siya sa kanyang pagbati, ngunit ayon sa ating bida, napakasungit nito at labis na seryoso ang kanyang pakikitungo. Habang patuloy sa pagmuya, tiningnan ni Mira si Lloyd at tinanong kung magkakaroon pa sila ng espasyo sa isang tao, agad namang tumugon ang ating bida ng oo, sigurado yun. Samantala, nagtago si Malika sa likod ng puno nang siya'y tawagin palabas. Paglabas niya, umupo siya sa tabi ni Xavier, sumiksik pa sa tabi ng komandante, nangangarap na matapos ang mga buwan ng kanyang gutom ay maaari na silang magbahagi ng karne. Ngumiti si Lloyd, iniunat ang kanyang mga kamay patungo sa apoy, at sinabing maaari silang kumain hanggat gusto nila dahil naghanda sila ng sapat para sa paglalakbay na ito, inutusan niya silang kumain hanggang mabusog. Kasabay nito, ang natitirang hukbo ng elf ay nakatutok pa rin sa kanila malapit sa apoy kung saan sila nakaupo. Nang ipinahayag ng ating bida, sinabi niyang ang mga may hawak ng kanilang mga pana ay malamang makuntento na lamang sa pag-amoy nito, imbes na gamitin agad sa pakikipaglaban. Patuloy na nakaumang ang mga elf ngunit naamoy nila ang mabangong usok ng karne. Kinuha ng blonde ang isang pirasong pritong karne sa tinidor, saka pinagdikit ang kanyang mga labi. Ngumiti ang ating bida at mapanuksong nagtanong tungkol sa mga lalaking elf, na matiyag ang naghihintay sa kanilang mga babae na bumalik mula sa pangangaso, tiyak, halos mamatay na rin sila sa gutom ngayon. Nang narinig yon, hindi nila maiwasan na umiyak dahil naalala nila ang kanilang asawa na naiwan sa kanilang bahay. Muli siyang nagtanong ng seryoso, tungkol sa mga batang elfo, at kung gaano pa katagal makakayanan ng kanilang matatanda ang gutom. Noon, ang commander ay nabahala sa kanilang sitwasyon, habang ipinapaliwanag ng ating bida kung alin ang mauuna, ang gutom ba o ang batas ng gubat, na unang darating sa kanila, at wala ni isa ang nakakaalam. Habang binibigkas niya ito, ngumiti siya kahit umiiyak, at hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa nangyayari. Bigla din umagos ang luha ni Malika, at nagsimulang umiyak at magyakapan ang lahat ng mga babaeng elfo, nakapikit habang pinipigilan ang pag-iyak. Masama ang tingin ng elf sa ating bida, na nag-alok ng pakikipag-usap, bagaman sinabi niyang hindi sila nakikipag-usap sa mga tao. Noon, si Lloyd, na may mapanuyang ngiti, ay nagsimulang mang-asar tungkol sa ugat ng mandrake na halos patay na, dahil sinabi niyang halos nagkaroon na sila ng kasunduan, yamang pinangako niyang iiwanan ng halaman kung hindi sila aatake, at dahil gutom ang mga ito, pinakain niya sila ng karne at sila'y nag-usap. Tiningnan siya ng commander na puno ng galit, dahil ipinahayag nitong yon ang pinakamainam na sandali para makipagkasundo. Ipinahayag ni Lloyd at ngumiti sa commander, idineklara na una sa lahat ay maaari nilang ialok ang kaligtasan ng kanilang lahi. Naging curious ang pinuno ng mga elf nang marinig niya ang tungkol sa kaligtasan ng kanilang lahi. Ipinaliwanag naman ni Lloyd na maaari silang magbigay ng walang katapusang supply ng baboy at magtustos din ng uling para sa pagluluto ng karne. Naisip niyang kapag nalaman nilang mula sa kahoy ginagawa ang uling, tiyak na hindi nila ito magugustuhan, kaya't mas mabuting huwag nang banggitin iyon. Nanlaki ang mata ng pinuno ng elf, puno ng pagkadismaya at pagkabahala sa kanilang sitwasyon. Habang si Lloyd ay patuloy sila kinukumbinsi, at ipinaliwanag na sigurado siyang palagi silang nagsusubo ng tuyong karne bago kainin, ngunit ngayon ay panahon na upang lutuin itong masarap na kainin, idinagdag pa niya na gagawa sila ng espesyal na imbakan na nagyayelo kung saan maaaring ilagay ang karne. Dahil sa kanyang narinig napaisip ang pinuno ng elf, at nagtanong si Mira tungkol sa mga kondisyon ng kasunduan. Sinabi naman ni Lloyd, na nais din niyang mabuhay, kung hindi tatanggapin ang kanyang mga kondisyon, lahat ng kanyang tao ay mamamatay sa lamig. Inisip niya ang higanteng mahiwagang puno, at sinabi na dapat nilang pahintulutan silang kumuha ng kaunting dagta, kaunti lamang, bawat buwan, upang walang mamamatay. Binanggit pa ng ating bida, natuturuan niya sila kung paano mangolekta ng dagta nang hindi nasasaktan ang puno. Ipinaliwanag din niya mainam din kung ang mga elf mismo ang magdadala ng karne, dahil nais niyang hatiin ang 100 elf sa 2 grupo, isang grupo para sa paghahatid ng karne, at ang isa ay tutulong sa pagtatayo ng mga bahay. Ibinanggit pa niya sa mga elf ang kanyang ideya,
at tinanong kung ano ang palagay nila rito, isang mungkahing maaaring makatulong upang magkasabay na mabuhay ang dalawang panig. Sa taas ng puno, galit ang ibang elf dahil sa paniniwalang hindi dapat ginagawa ito ng kanilang commander, dahil laging nagsisinungaling ang mga tao sa kanila. Ipinikit ng pinuno ng elf ang kanyang mata, at ibinaba ang ulo, at naalala ang kanyang pagkabata. Kung paano hinaplos ng kanyang ina ang kanyang buhok at sinabihan siyang makinig, dahil noong nabubuhay pa ang kanyang ina, madalas itong makisalamuha sa mga tao, maikli man ang buhay ng mga tao, ngunit puno ito ng mga bagay na nais nilang lasapin, kaya sila nagiging sakim, nagsisinungaling, at gumagawa ng kasamaan. Sinabi pa ng kanyang ina na kung makakatagpo siya ng isang tao, dapat lamang siyang magtiwala sa taong tunay na maaaring maging kaibigan niya. Sa sandaling yun, nawala siya sa alaala. Sa larawan, nakaupo si Lloyd sa tabi ng apoy, kaharap ang isang grupo ng mga elf at ng kanyang kabalyero. Tinitigil niya sila mula sa liwanag ng apoy, tahimik na ipinikit ni Mira ang kanyang mga mata, iniisip ang mangyayari, habang isang sinag ng liwanag ang tumagos sa mahiwagang puno. Tiningnan niya si Lloyd at sinabi na hindi siya makikipagkasundo sa kanya, dahil makikipag-usap lamang siya sa isang taong maaaring ituring niyang tunay na kaibigan. Hinawakan ni Lloyd ang kanyang mukha sa inis, at iniisip na mahirap talaga lampasan ang hadlang na ito.